Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng mailing address sa inyong SSS online account. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. At may makikita po tayong ganito. Hanapin at i-click lang natin ang create a my.sss account or login. At dito hanapin at i-click lang natin itong member login. At mapupunta na tayo sa paglalagay ng user ID at password. Para makapag-login tayo, make sure na meron na kayong user ID at password. So kung wala pa kayong user ID at password guys, may video na pong ginawa kung paano mag-create ng user ID at password online. For example, lalagay na natin yung user ID at password natin, then click na natin ang sign in. And then mapupunta na tayo dito sa one-time PIN. So kung nakikita ninyo, may time-based one-time password na yun sa akin guys. By the way, kung hindi pa kayo nakagawa ng time-based one-time password at gusto nyong gumawa, may video na po kong ginawa kung paano maglagay ng time-based one-time password. So sa ngayon, ito yung gagamitin ko kasi mas madali lang makakuha ng OTP dito. So, click natin tong get PIN dito sa time-based one-time password. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng code. So, ilagay nyo na lang po yung time-based one-time password na nakita ninyo and then i-click nyo na po ang login. At mapupunta na po kayo dito sa inyong SSS online account. At dito may makikita kayong data privacy notice. So, scroll down nyo na lang po yan hanggang sa makita ninyo dito sa baba na may nakalagay na I agree. So, i-click nyo na lang po ito. At mapupunta na kayo dito sa homepage ng inyong SSS online account. At dahil sa gusto nating magpalit ng ating mailing address, i-click lang natin tong profile natin dito sa taas. Itong may picture natin guys. Ito po, itong my square. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So dito hanapin at i-click lang natin itong my details. Ito pong my square. So dito makikita nyo po yung details ng inyong SSS account. So makikita nyo yung SSS number status, membership status, date of SSS number issuance. Tapos nandito yung employment details, reporting date, reporting ID, ganyan nakikita dito. Tapos yung other details. Nandito yung membership type. Tapos dito sa baba makikita nyo po yung UMID or SSS ID details. Kung meron na kayong UMID, saan nakuha, card type, ano yung transaction status ninyo. At pagkatapos dito sa baba makikita nyo po yung address. So nandito yung local home address, local mailing address. At dahil sa gusto nating i-update ang mailing address natin, i-click lang natin itong update information. Ito pong my square. So dito makikita nyo po yung member basic information. So nandito yung SSS number, date of birth, home address, member's name, at yung date of coverage. So dito guys, kung nakikita ninyo may home address dyan. So kapag nagpalit kayo ng home address, kailangan nyo talagang pumunta sa SSS branch sa inyong lugar para doon kayo magpalit para may mag-submit kayo ng mga requirements doon. Kailangan nyo mag-submit ng member data change request na form or yung E4 na form. At magdala na rin kayo ng 2 valid IDs and documents na meron kayo. Pero kung yung pangalan ninyo, date of birth at yung home address yung gusto ninyong papalitan or kung may mali sa pangalan, date of birth, at yung home address may mali, pwede nyong palitan yan pero pumunta kayo sa SSS branch sa inyong lugar at magdala ng mga documents or valid IDs na meron kayo. Pero sa online correction guys, pwede yung mailing address, yung telephone number, mobile number at email address, pwede nyo pong palitan yan via online. So ngayon papalitan natin yung mailing address natin. So i-click lang natin itong box katabi ng mailing address. So dito kailangan yung maglagay ng room, floor, number, unit, building, house and lot number or block number, street, subdivision. Take note guys kung ano lang yun ang meron sa address na ilalagay ninyo, yung mailing address na ilalagay ninyo, yun lang yung fill upan ninyo. So kung walang street, wag nyo nang lagyan ng street. Kung walang block number, lot number, wag nyo na pong lagyan. Kung meron, ilagay nyo.
At kung nakalagay na kayo, dito naman tayo sa baba. Kung nasa Metro Manila kayo, i-click nyo tong Metro Manila. Pero pag nasa province kayo, i-click nyo tong box katabi ng province. At pagkatapos dito, select na po kayo kung saang province kayo. Tapos select kayo kung saang city or municipality. Tapos mag-select din kayo ng barangay. So after nyo makumpleto lahat, kung nakaselect na kayo ng province, city or municipality at barangay, automatic na pong malalagay yung postal code dyan sa baba. At kung nalagay nyo na, i-double check nyo pong maigi na tama lahat yung nilagay ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang next na nandito sa baba. Ito po. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-double check nyo pong maigi guys. Dito kasi sa cellphone, hindi makikita yung buong data. Pag sa computer or sa laptop kayo, makikita nyo po ng buo yan. Dito lang hindi. So, double check nyo pong maigi. Pagkatapos kung okay na, i-click nyo na po itong submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So, may transaction number na nakalagay dito sa taas. Tapos yung date kung kailan kayo nag-update. So, nakalagay dito na may marireceive daw kayong email. So, antayin nyo po yung email na marireceive ninyo kasi may i-click po kayong link doon. So, yun na nga sa akin, wala pang 1 minuto or 2 minuto ganyan, may email na po akong na-receive na katulad nito. So, ganito po yung email na na-receive ko. So, kailangan nyo pong i-confirm itong email na ito within 3 days para accept yung change of mailing address ninyo. So dito guys may nakalagay na click here. Itong kulay blue dapat maklik nyo yan within 3 working days. So i-click na po natin yan. Click here. Itong may kulay blue. Itong may square guys. So mapupunta kayo kaagad dito sa inyong SSS online account. So may makikita kayong data privacy notice. So scroll down nyo na lang po yan. Pagkatapos i-click nyo yung I agree dito sa baba. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa update contact information. So kung nakikita ninyo may nakalagay dito sa baba na this is to confirm the following changes. So kung okay kayo sa pina-change ninyo, kung tama naman lahat, i-click nyo na po ang confirm. Pero kung may mali sa pina-change ninyo at kung ayaw nyo na i-change yung mailing address ninyo, pwede pong hindi nyo i-confirm yan. Kasi kung hindi nyo i-confirm yan, pagkalagpas ng 3 working days at hindi na confirm, automatic pong mawawala yung change request ninyo. So, dapat ma-confirm ninyo within 3 working days kung tama lahat yung pina-change ninyo. Kung may mali, huwag nyo na pong i-confirm. Pero kung tama lahat at okay naman, i-click nyo na po ang confirm. So, ganun lang po kadali mag-change ng mailing address guys. Pero kung home address yung ipapa-change niyo, kailangan nyo talagang pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar para magpalit doon at maka-fill up ng member data change request na form.